Sa mismong araw ng karawan Erwin, naghanda sina AZ at Sophie ng simpleng salo-salo upang sorpresahin siya. Ngunit imbis na sayang sumalubong sa kanila, laking gulat nila nang dumating si Erwin na may kasamang magandang babae. Hindi na napigilan ni AZ ang kanyang emosyon at agad nitong sinugod at sinabunutan ng babae. Nagkaroon ng matinding sigawan sa loob ng bahay habang pilit silang pinaglalayo ni Erwin. Ano, Erwin? Ang kapal ng mukha mong dalhin ang kabit mo sa mismong bahay ng legal mong asawa? Tama na, AZ. Huwag kang gumawa ng skandalo. Ako pang gumagawa ng skandalo? Ikaw ang nagtaksil at ngayon pinapasok mo pa siya rito. Oo, kabit ako. At proud akong pinili ako ni Erwin kesa sa'yo. Singit pa ni Alex. Wala kang dapat ipagmalaki. Ang isang relasyon na nagsimula sa panluloko ay walang dangal. Saan ni AZ sa pagmumukha ni Alex? Pero nagulat si AZ sa sunod na sinabi ni Erwin. Dito na muna titira si Alex, kaya tanggapin mo ng katotohanan, AZ. Lalong nag-alab ang galit ni AZ sa narinig niya, habang si Sophie ay umiiyak sa sobrang sakit at pagkadismaya sa kanyang ama. Sa araw na dapat ay puno ng pagdiriwang, nauwi ang lahat sa matinding gulo na tuluyang sumira sa kanilang dating masayang pamilya. Bago ang pangyayaring yun, may mga panahon pa na maayos ang kanilang pamilya. Sumikat ang araw sa maliit ngunit maaliwalas sa tahanan ng pamilya de la Cruz. Katulad ng nakasanayan, si AZ ang unang nagising upang maghanda ng almusal. Habang nagpeprito siya ng itlog at longganisa, maririnig ang mahinang tugtog ng radyo na nagbibigay ng masayang himig sa buong bahay. Maya-maya ay buba si Erwin mula sa kanilang silid. Nakangti itong lumapit kay AZ at marhang niyakap siya mula sa likuran. Good morning! Gising ka na pala. Saad ni AZ habang nakangiti. Paano ba naman? Ang bango ng niluluto mo eh. Ani pa ni Erwin habang inaamoy ang leeg ng asawa. Napangiti naman si AZ habang bahagyang tinapik ang braso ng asawa. Ikaw talaga? Sige na nga, maupo ka na at malapit ang maluto to. Mas masarap talagang umaga kapag ikaw ang unang nakikita ko. Naku, ang aga-aga binobola mo na naman ako. Napailing si AZ habang namumula ang kanyang pisngi. Nagkatawanan silang dalawa na tila bagong kasal pa lamang kat halos 17 taon na silang nagsasama. Ilang sandali pa ay bumaba rin ang kanilang anak na si Sophie. Suot nito ang uniforme ng senior high school at nakapusoding mahaba ng buhok. Good morning, Ma! Good morning, Pa! Masiglang bati ni Sophie. Good morning, anak. Halika na, kumain ka na. Mukhang maaga ka ngayon ah. May practice po kasi kami para sa school program. Sigurado kami ng mama mo na magaling ka dyan. Mana lang po sa inyo, Pa. Sagot ni Sophie, sabay ngiti. Natawa silang tatlo habang sabay-sabay na kumakain ng almusal. Punong-puno ng kwentuhan ng kanilang hapagkainan. Pinag-uusapan nila ang mga plano sa katapusan ng linggo, ang proyekto ni Sophie sa paaralan at ang posibilidad na magbakasyon sila sa dagat kapag natapos ang school year. Matapos kumain, sabay na umalis ni Erwin at Sophie. Bago sumakay ng sasakyan, ay hinalikan muna ni Erwin si AZ sa noo. Ingat ka rito sa bahay ah. Ikaw din, huwag kang magpapalipas ng gutom. Bye, Ma! Sigaw ni Sophie habang kumaway-kaway. Bye, anak. Galingan mo sa school. Habang papaliwang sasakyan, hindi napigilang ngumiti ni AZ. Pakiramdam niya ay wala na siyang mahihiling pa. May mabuting asawa siya at isang anak na masunurin at mapagmahal. Pagkatapos linisin ng bahay ay dumating ang matalik ng kaibigang si Lucy. Magmula pa nung kabataan nila ay hindi na sila mapaghiwalay. Hoy, mukhang masaya na naman ang paborito kong pamilya ha? Nakangiting bungad ni Lucy, sabay tapik sa balikat ni AZ. Halika, kagagawa ko lang ng kape. Talagang spoiled talaga ako kapag nandito ako eh. Kamusta sila Sophie at Erwin? Tanong ni Lucy habang papunta sila ng kusina. Mabait pa rin, hindi pa rin nagbabago.
Buti ka pa. Sana lahat ng lalaki kagaya niya, no? Hindi rin naman perpekto. Pero masaya ako sa buhay namin. At si Sophie, lumalaki na talaga siya. At ayun, senior high school ang anak ko. Grabe no, parang kailan lang kinakarga pa natin siya. Pareho silang natawa habang inaalala ang mga nakaraang taon. Lumipas ang oras sa masayang kwentuhan hanggang sa magpaalam si Lucy. Sige, uuwi na muna ako. Salamat sa pagdaan ha. Kahit kailan, nandito lang ako kapag may kailangan ka ha. Alam ko, mag-iingat ka. Ngiting sagot ni AZ. Hanggang sa sumapit ang gabi at sabay-sabay na naman silang kumain bilang perpektong pamilya. Pa, kailan po tayo ulit magbabonding? Panimula ni Sophie habang kumakain. Kapag day off ko, ano bang gusto mong gawin? Movie marathon? Nako, siguradong mapupuyat na naman tayo. Singit naman ni AZ habang nakataas ang isang kilay. Okay lang yun. Basta kasama ko kayong dalawa. Ngiting sabi naman ni Erwin at hinawakan ng kamay ng dalawa. Salamat sa inyong dalawa sa pagmamahal. Pamilya tayo. Dapat nagtutulungan at nagmamahalan. Team De La Cruz! Sigaw pa ni Sophie habang nakangiti. Bago matulog, ay naupo silang tatlo sa sala upang manood ng paborito nilang palabas. Habang nanunood, ay nakasanda lamang si AZ sa balikat ni Erwin. Samantalang nakahiga naman si Sophie sa sofa habang kumakain ng popcorn. Mula nang mabuo ang kanilang pamilya, naging ugali na ni Erwin ang mag-uwi ng munting pasalubong sa tuwing manggagaling siya ng trabaho. Hindi man yun mamahalin, naniniwala siyang ang simpleng regalo ay paraan upang ipakita sa asawa at anak kung gaano niya sila kamahal. Isang hapon habang nagdidilig ng mga halaman si AZ sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang papalubog ng araw. Sa loob naman ng bahay ay abala si Sophie sa paggawa ng kanyang assignment. Paminsan-minsay sumisilip siya sa bintana. Ma, malapit na sigurong umuwi si Papa. Oo nga, sigurong nasa biyahe na yon. Feeling ko may dala na naman siyang pasalubong. Hindi talaga nakakalimot ang papa mo. Ilang minuto pang lumipas ang marinig nila ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Erwin. Si Papa! Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay na para bang batang sabik makita ang ama. Pagkababa ni Erwin sa sasakyan ay agad siyang sinalubong ng anak. Welcome home, Pa! Ngiting sabi ni Sophie sabay yakap kay Erwin. Hello, Princess. Mahigpit niyang niyakap si Sophie bago nilabas ang isang paper bag. May pasalubong ako. Talaga? Pero teka lang. Welcome home. Lumapit naman si AZ na nakangiti habang pinagmamasta ng mag-ama. Welcome home agad. Hindi ba dapat yakap muna? Ikaw talaga? Napailing na lamang si AZ. Mas gumagad ang pagod ko eh. Nakangiti at lumapit pa rin siya at niyakap ang asawa. Pagod na pagod ka ba? Oo eh. Pero kapag kayong sumalubong sa akin, nawawala lahat. Napangiti na lamang si AZ sa sinabi ni Erwin. Mula sa likuran ng sasakyan ay inilabas ni Erwin ang isang maliit na bouquet ng rosas at iniabot niya yun kay AZ. Para sa pinakamagandang asawa. Erwin, hindi mo naman kailangang bumili nito eh. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mahal kita. Nakangiti at kumindat pa na sabi ni Erwin kaya namula si AZ habang tinatanggap ang mga bulaklak. Nako, kinikilig na naman si Mama pa. Pang-aasar pa ni Sophie. Ikaw talaga? At ikaw naman. Iniabot naman ni Erwin ang paper bag kay Sophie. Pagbukas nito ay nakita niyang paborito ng chocolate, chips at isang maliit na keychain na hugis bituin. Wow! Salamat pa! Nakita ko kasi at naalala kita. Favorite ko po talaga to. Thank you po. Ani Sophie at niyakap ang ama. Basta masaya ang prinsesa ko. Nakangiting sabi ni Erwin at niyakap si AZ sabay halik sa mga noo nito. Lumipas ang ilang buwan mula nang huli silang mamasyal. Sa paningin ng iba, wala pa ring nagbabago sa tahanan
ni na AZ at Erwin. Masaya pa rin ang kanilang pagsasama. Ngunit unti-unti ring napapansin ni AZ ang isang maliit na pagbabago kay Erwin. Madalas na itong umuwi ng gabi. Nung unay, hindi niya yun pinansin. Iniisip niyang normal lamang yun dahil lumalaking kumpanyang pinagtatrabahuan ng kanyang asawa. Baka mas marami lamang tong ginagawa kaysa dati. Hanggang isang gabi, 10:00 na nang makarating si Erwin sa bahay at agad siyang sinalubong ni AZ. Ang tagal mong umuwi ha? Pasensya na. Marami lamang talagang trabaho. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Mabuti at ipinagtira pa kita ng pagkain. Salamat. Nakangiting sagot ni Erwin at hinalikan ng asawa. Ngunit hindi na nagtanong pa si AZ. Habang kumakain si Erwin, tahimik lamang tong nakatingin sa kanyang plato. Napansin niya ni AZ, ngunit hindi niya na inusisa pa. Sa isip niya, pakapagod lamang ang kanyang asawa. Ngunit sa paglipas ng bawat araw, mas madalas nang gabihin si Erwin sa pag-uwi. Nung unay naiintindihan pa ni AZ, palagi nitong iniisip na baka marami lamang talagang trabaho ang kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal, mas madalas na nga itong umuwi ng halos hating gabi. Isang gabi habang naghahaponan sina AZ at Sophie, wala pa rin si Erwin, kaya napatingin si Sophie sa bakanting upuan ng kanyang ama. Ma? Oh, bakit anak? Napapansin mo rin ba? Ang alin? Parang lagi nang late umuwi si Papa. Hindi agad nakasagot si AZ. Sa totoo lang matagal na rin niya yung napapansin. Ngunit wala siyang maisagot dahil wala rin siyang alam sa totoong dahilan. Siguro marami lamang talagang trabaho ang papa mo. Pero halos gabi-gabi na may. Baka may malaking project sila. Ganun ba? Kahit siya mismo ay hindi na sigurado sa sariling sinabi at napansin yun ni Sophie. Ma, okay ka lang ba? Oo naman. Ngumiti si AZ kahit pilit lamang. Ayaw niyang ipakita sa anak ang mga paglududang nagsisimula ng gumulo sa kanyang isipan. Ayaw rin niyang masira ang tingin ni Sophie sa kanyang ama nang walang sapat na dahilan. Nang gabing yun, maagang natulog si Sophie dahil may klase na pa kinabukasan. Ngunit si AZ ay nanatiling gising. Tahimik siyang nakaupo sa sala habang nakatingin sa orasan pero wala pa rin si Erwin. Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ngunit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya ang tunog ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Mabilis siyang tumayo at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Erwin na halatang hirap maglakad. Amoy na amoy ni AZ ang alak at lasing na lasing ang kanyang asawa. Erwin. Hindi ka pa pala natutulog. Hinihintay kita. Pasensya na. Halos mabuwal si Erwin kaya agad siyang inalalayan ni AZ. Habang inaalalayan niya to papunta sa kanilang silid ay may napansin siya. May bahagyang pulang marka sa kuwelyo ng polo ni Erwin. Nung unay inakala niyang dumi lamang yun. Ngunit nang mas lumapit siya ay mas malinaw niyang nakita na bakas yun ng lipstick kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Napatras siya ng isang hakbang. Tahimik na nakatingin si AZ sa marka sa kwelyo ng asawa na para bang biglang tumigil ang oras. Ngunit hindi na mapakali si AZ mula nang makita niyang bakas ng lipstick sa kwelyo ni Erwin. Ilang araw niya nang kinikimkim ang sakit at ang mata nang naggumugulo sa kanyang isipan. Tuwing titingnan niya ang asawa, naaalala niya ang gabing yun. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Mahimbing nang natutulog si Sophie sa kanyang silid matapos mapagod sa paggawa ng school project. Sa loob ng kanilang silid, nakahiga si Erwin habang nakatingin sa kisame. Katabi niya si AZ. Ngunit kapansin-pansing malayo ang pagitan nilang dalawa, kaya huminga ng malalim si AZ bago nagsalita. Pwede ba kitang makausap? Panimula ni AZ, kaya napabuntong hininga si Erwin. Ano yun? Matagal ko nang gustong itanong to.
Bakit palagi ka nang late umuwi? Diretsong tanong ni AZ pero hindi agad sumagot si Erwin. Nanatili lamang siyang nakatingin sa kisame. Erwin, kausapin mo ako. May trabaho lang. Hanggang madaling araw? Oo. Araw-araw? Muli na namang natahimik si Erwin at napansin ni AZ na tila iniiwasan nito ang kanyang tingin. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang humarap si Erwin. Makikita sa mga mata ni AZ ang sakit at pagod. Mahal mo pa ba ako? Tanong ni AZ, kaya napayuko si Erwin at lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. Hindi ko na alam. Malamig nitong sagot, kaya parang may malaking batong bumagsak sa dibdib ni AZ. Anong ibig mong sabihin hindi mo na alam? Pagod na ako, AZ. Pagod saan? Sa pagsasama nating dalawa. Hindi ka na masaya? Nanginginig ang malabi ni AZ at tahimik namang tumango si Erwin. Hindi na. Bakit? Hindi ko rin alam. Hindi sapat na sagot ang hindi ko alam. Sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka na ba? Sagutin mo ko, Erwin. Sigaw ni AZ at mahigpit ang hinawakan ng braso ng asawa. May babae ka ba? Ulit niyang tanong at ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang tumango si Erwin. Parang gumuho ang mundo ni AZ. Napaatras siya habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi totoo yan. Pasensya na. Ilang taon, Erwin? Ilang taon tayong nagsama? 17 taon. 17 taon kitang minahal. Ano bang kulang sa akin? Sinubukan kong maging mabuting asawa. Tiniis ko ang lahat. Inalagaan kita. Inalagaan kong anak nating dalawa. Saan ako nagkulang, ha? Dagdag ni AZ pero tahimik pa rin si Erwin. Sagutin mo ko! Wala kang pagkukulang. Kung wala akong pagkukulang, bakit mo nagawa to? Sadyang, nagbago na lamang talagang nararamdaman ko. Nang ganun lang? 17 taon at isang nagbago lang? Ngunit hindi na napigilan ni AZ ang kanyang emosyon. Sa sobrang galit at sakit, paulit-ulit niyang tinulak at sinuntok ang dibdib ni Erwin habang umiiyak. Pero hindi gumanti si Erwin. Hinayaan lamang niyang mailabas ni AZ ang matinding hinanakit at patuloy lamang siyang nakayuko. Bakit mo ginawa sa amin to? Bakit? Anong kasalanan namin? May anak tayong dalawa, Erwin. Naaalala mo ba si Sophie? Alam mo bang ikaw ang idolo niya? Kapag nalaman niyang ginawa mo, ano na lang sasabihin niya? At yung babae mo, sino siya? Sino ang babaeng ipinagpalit mo sa pamilya natin? Ayoko ng pag-usapan yun, AZ. Hindi mo gustong pag-usapan? Bakit? Dahil nahihiya ka? O dahil mas mahal mo siya kesa sa amin? Pasensya na. Tigilan mo ko sa pasensya na! Hindi mabubura ng salitang pasensya na ang ginawa mo. Hindi maibahabalik ng pasensya na ang tiwala ko. Hindi rin ito mabubuo ulit ang pamilyang sinira mo. Kaya sabihin mo sa akin, mahal mo ba siya? Matagal bago sumagot si Erwin at halos pabulong niyang sinabing salitang lalong dumurog sa puso ni AZ. Oo. Napahawak na lamang si AZ sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng hangin at hindi niya na mapigilang mapahagulhol. Lumabas siya ng kanilang silid at naupo sa madilim na sala habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Sa loob ng silid, nanatiling nakaupo si Erwin sa gilid ng kama. Ang pagmamahalang inalagaan nila sa loob ng maraming taon ay nabasag sa isang katotohanang hindi na maitatago. At para kay AZ, iyon ang gabing tuluyan ang nagbago ang kanyang buhay. Mabigat ang naging umaga sa tahanin na AZ at Erwin. Matapos ang matinding pag-uusap nila nung nakarang gabi, halos hindi nakatulog si AZ. Magdamag siyang umiyak sa sala bago tuluyang bumalik sa kanilang silid ng madaling araw. Kinabukasan, gumising sila na para bang walang nangyari.
Good morning, Ma. Good morning, Pa. Nakangiti pang bati ni Sophie. Good morning, anak. Good morning. Dagdag naman ni Erwin na para bang wala ng gana. Ngunit agad napansin ni Sophie ang mukha ng kanyang ina. Namumulang mga mata nito at halatang kulang sa tulog, kaya napakunot ang noo ni Sophie. Ma, bakit anak? Bakit mo namamaga ang mga mata ninyo? Tanong ni Sophie, kaya nagkatinginan sina AZ at Erwin. Ni isa'y walang nagsalita, kaya napansin niyo ni Sophie. May nangyari ba? Nag-away ba kayo? Ulit na tanong ni Sophie, pero muli silang nagkatinginan at hindi pa rin sila sumagot, kaya pilit nang ngumiti si AZ. Napuyat lang ako kagabi, anak. Sigurado ka? Oo, huwag kang mag-alala. Sagot ni AZ, pero pilit siyang ngumiti. Pero hindi kumbinsido si Sophie dahil kilala niya ang kanyang ina at alam niyang may tinatago ito. Ngunit dahil ayaw niyang pilitin si AZ, ipinagpatuloy na lamang nilang pagkain. Buong almusal ay walang nagsasalita. Tanging tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig. Lumipas ang ilang oras dahil maagang natapos ang klase nila, naunang umuwi si Sophie. Pagpasok pa lamang niya ng bahay, ay napansin niyang kakaiba ng katahimikan. Ma? Tawag ni Sophie ngunit walang sumagot. Ma, nandito na po ako. Muli niyang tawag. Maya-maya ay narinig niyang mahinang paghikbi mula sa sala, kaya mabilis siyang tumakbo at doon niya nakita ang kanyang ina. Nakapikit ito habang umiiyak at yakap ang isang unan, kaya nanlaki ang mga mata ni Sophie. Ma, ano nangyari? Agad siyang lumuhod sa harap ni AZ, pero hindi agad nakasagot si AZ. Patuloy lamang ang kanyang pag-iyak, kaya niyakap siya ni Sophie ng mahigpit, dahilan para mapahagulo sa iyak si AZ. Ma, nandito lang ako. Please sabihin mo sa akin, may ginawa ba si Papa? Anak, may iba na ang papa mo. Parang huminto ang mundo ni Sophie. Dahan-dahan siyang napabitaw sa pagkakayakap dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? May ibang babae ang papa mo? Hindi totoo yan, Ma. Napailing na lamang si Sophie. Sana nga hindi. Hindi, imposible. Inamin niya mismo sa akin, anak. Parang nanghina ang buong katawan ni Sophie at unti-unti ring tumulo ang kanyang mga luha. Inamin niya? Bakit niya ginawa yun? Hindi na ba niya tayo mahal? Hindi ko rin alam. Napahawak na lamang si Sophie sa kanyang ulo. Pakiramdam niya yung umiikot ang kanyang paligid dahil ang ama niyang matagal niyang hinahangaan. Ang lalaking itinuring niyang huwaran, ang taong palaging nagsasabing mahal na mahal niya ang kanilang pamilya, ay siya pala mismong sumira sa kanilang tahanan, kaya hindi na napigilan ni Sophie ang kanyang emosyon at mahigpit nang niyakap ang kanyang ina. Ma, hindi kita iiwan. Nandito ako. Magkasama tayo. Mas lalong umiyak si AZ habang niyakap ang anak. Pasensya ka na, anak. Bakit akong humihingi ng tawad? Wala kang kasalanan. Lahat ng kasalanan ay kay Papa. Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Akala ko masaya tayo. Akala ko mahal niya tayo. Paano niya tayo nagawang lukuhin? Tahimik na lamang silang nagyakapan habang pareho silang umiiyak. Sa mga sandaling yun, hindi na lamang si Acing nasaktan. Pati si Sophie ay tuluyan nang nadurog ang puso. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magbago ang tingin ng isang anak sa amang minsan ng ipinagmamalaki. Sa araw ding yun, nangako si Sophie sa kaning sarili na hindi niya hahayaang mag-isa ang kaning ina sa pinakamabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Isang umaga habang nasa paaralan si Sophie, hindi na mapigiling isipin ang kalagayan ni AZ. Alam niyang kahit pilit na nagpapakatatag ang kaning ina, sobra ng sakit na dinadala nito. Kaya sa oras ng break ay agad niyang tinawagan ng taong alam niyang makakatulong sa kaning ina, si Lucy. Hello, Sophie? Tita Lucy? Sagot ni Sophie.
kaya napansin agad ni Lucy ang lungkot sa boses ng dalaga. Oh anak, may nangyari ba? Tita, oh, bakit? Anong nangyari? May ibang babae po si Papa. Inamin niya? Opo. Kumusta ang mama mo? Hindi na po siya halos kumakain eh. Lagi na po siyang umiiyak. Sige anak, pupuntahan ko siya. Salamat po. Pagkababa ng tawag, ay agad naghanda si Lucy at nagtungo sa bahay ni na AZ. Pagdating niya ay dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Ilang sandali pa'y si AZ nagbukas. Nagulat to nang makitang kaning matalik na kaibigan. Lucy. Hindi na nakapagsalita pa si AZ. Sa pagtingin pa lamang ni Lucy sa mukha nito, ay alam niya nang halos hindi na ito natutulog sa kakaiyak. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ni Lucy, kaya tumango lamang si AZ at mahigpit siyang niyakap. Sa simpleng yakap na yun, ay muli na namang bumuhos ang mga luha ni AZ. Sige lang, ilabas mo lang lahat. Hindi ko na kaya, Lucy. Kaya mo. Maya-maya pa'y pumasok sila ng sala at naupo sa sofa. Hinayaan mo na niyang humupang pag-iyak ni AZ. Makalipas ang ilang minuto, ay siyang unang nagsalita. Inamin ba talaga niya? Oo. Anong sinabi niya? Hindi na raw siya masaya sa pagsasama naming dalawa. Shucks! Pagkatapos ang lahat ng pinagsamahan niyo? Tinatanong ko ang sarili ko araw-araw kung saan ba ako nagkulang. Baka hindi na ako maganda. Baka losyang na ako. Baka kaya niya ako pinagpalit. Mahigpit na hinawakan ni Lucy ang kamay ng kanyang kaibigan. Huwag mong sabihin yan. Pero totoo naman Hindi, AZ. Tumingin ka nga sa akin. Hindi ka losyang. Talaga? Oo. Pero bakit niya ako pinagpalit? Pinagpalit ka niya, hindi may kulang sa'yo. Kung ganon, bakit? Hindi ko maintindihan. Dahil may mali sa naging desisyon niya. Hindi nakita ni Erwin ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Hindi niya nakitang magabing nagpupuyat ka kapag may sakit siya. Ang mga panahong tiniis mong mapagod para lamang maging maayos ang bahay ninyo. Ang pagpapalaki mo kay Sophie. Ang pagmamahal na binibigay mo sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi mo kasalanan kung pinili niyang ipagpalit ang pamilyang binuo ninyo. Pero ang sakit pa rin, Lucy. Alam ko. Hindi ko talaga akalaing maggagawa yun sa amin ng anak ko. Ako rin naman, AZ. Akala ko din mabait si Erwin. Naalala mo nung kinasal kayo? Ikaw ang pinakamasayang bride na nakita ko. Akala ko habang buhay ni Lucy. Pero lahat ng tao, ang akala'y habang buhay. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay mo. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula ulit, Lucy. Isa-isa lang. Unahin mo muna ang sarili mo. At higit sa lahat, unahin mo si Sophie. May anak kang nangangailangan sa'yo. At may kaibigan kang hindi ka iiwan. Ako. Napaluha si AZ at muling niyakap si Lucy. Salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ano ka ba? Hindi. Kung wala ka, shh. Hindi ka nag-iisa. Tandaan mo lagi yan. Akala ko mawawala ng lahat Hindi. Nawala man ang taong nangakong mamahalin ka habang buhay. Hindi mawawalang mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Napangiti si AZ at may luha pa rin sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi pa rin nawawalang pagtataksil. Ngunit dahil sa presensya ni Lucy at sa pagmamahal ng kanyang anak, nagsimula siyang maniwalang kaya pa nga niyang bumangon. At sa araw na yon, napatunayan ni AZ na ang isang tunay na kaibigan ay hindi lamang kasama sa masasayang sandali, kundi mananatili rin sa oras na unti-unti nang gumuho ang mundong pinaghirapan ng buuhin. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Erwin, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin nila kayang baliwan ang espesyal na araw ng lalaking minsan naging haligi ng kanilang pamilya dahil mahal na mahal pa rin nila to. Ma, itutuloy pa rin po ba natin?
Napatingin si AZ sa anak. Saglit siyang natahimik bago ngumiti ng pilit. Oo anak, sigurado ka? Birthday pa rin ng papa mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Anak, hindi naman ibig sabihin nun na nawala ng respeto natin bilang isang pamilya. Tahimik na lamang na tumango si Sophie. Hindi man niya lubos na matanggap ang ginawa ng kanyang ama, sumunod pa rin siya sa kanyang ina. Buong umaga silang dalawang naghanda. Nagluto si AZ ng mga paboritong pagkain ni Erwin, spaghetti, fried chicken, kaldereta at pansit. Meron ding cake na may nakasulat na happy birthday Erwin. Si Sophie naman ay nag-decorate sa sala, naglagay ng mga lobo at simpleng birthday banner. Habang inaayos ang mga dekorasyon, ay napatingin siya sa lumang family picture na nakasabit sa dingding at tahimik niyang pinagmasdan yun. Ma, bakit anak? Maalala mo ng birthday ni Papa 5 taon nang nakalipas? Sabi niya noon, ang pamilya raw natin ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Natahimik na lamang si AZ dahil parang kutsilyong muling sumaksak sa kanyang puso ang alaalang yun. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ay natapos na nga nilang lahat ng paghahanda. Tahimik silang naupo sa sala habang hinihintay ang pag-uwi ni Erwin. Hindi sila nag-uusap dahil pareho silang kinakabahan. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin si AZ na baka ito ng araw ng mababagong isip ng kanyang asawa. Bandang 6:00 ng gabi ay narinig nila ang tunog ng sasakyan sa labas ng bahay, kaya napatingin agad si Sophie sa kanyang ina. Ma, nandito na po si Papa. Nakangiti pang sabi ni Sophie kaya tumango si AZ at pinatay ni Sophie ang ilaw ng sala. Tahimik silang nagtago sa likod ng pader at narinig nila ang pagbukas ng gate. Kasunod nito, ang tunog ng mayabag papalapit sa pintuan, dahilan na unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni AZ. Humawak siya sa kamay ng kanyang anak at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sabay niyon ay sabay nilang sinindihan ng ilaw. Ngunit hindi si Erwin ang nasorpresa kundi sila. Unti-unting nawala ang mga ngiti sa kanilang mga labi at napatigil sila sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Napahawak naman si AZ sa mesa dahil hindi nag-iisa si Erwin. May kasama tong isang babae. Isang magandang babaeng nakasuot ng elegante at mamahaling damit. Mas lalong nanlumos si AZ nang makita niya nga maghawak ang kanang kamay ng dalawa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Erwin sa kamay ng babae. Para bang wala itong pakialam kung sino ang makakakita. Unti-unting bumabang tingin ni AZ sa magkahawak nilang kamay. Pakiramdam niya ay muling nadurog ang kanyang puso. At napansin niya ni Sophie, kaya mahigpit niyang kiniyom ang kanyang mga kamao. Pa, ani Sophie, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Erwin naman ay tila hindi rin inaasahan ang inihandang sorpresa. Saglit siyang natigilan nang makita ang mga dekorasyon. Erwin, sino siya? Bahagyang yumuko si Erwin, ngunit hindi binitawan ang kamay ng babae. Tahimik lamang si Erwin dahil na mas lalong nanginig ang boses ni AZ. Tinatanong kita, sino ang babaeng yan? Ako? Ako si Alex. Taas kilay na sabi ni Alex kaya natahimik ang lahat. Ngumiti pa ito na tila walang mali sa kanyang ginagawa. At ako, ang mahal ni Erwin. Ano? Ako ang babaeng sinasabi niya. Ikaw? Ikaw ang kabit ng asawa ko? Oo. Walang pag-aalinlangang sagot nito. Hindi ka ba nahihiya? Galit namang tanong ni Sophie. Bakit ako mahihiya? Talaga lang? Sinira mo ang pamilya namin. Oops, hindi akong sumira. Si Erwin ang pumili. Napatingin siya kay Erwin. Ngunit hindi na napigil ni AZ ang kanyang galit. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, mabilis siyang lumapit kay AZ at hinawakan to sa buhok. Wala kang hiya! Galit na sabi ni AZ habang hawak-hawak ang buhok ni Alex, kaya nagulat si Alex at napasigaw. Bitawan mo ako! Nagkaroon ng komosyon sa sala. Agad namang lumapit si Erwin at pumagitna.
Mahigpit niyang inawat si AZ upang magkahiwalay sila. AZ, tama na. Bitawan mo ako. Huwag kang gumawa ng gulo. Sigaw pa ni Erwin. Kaya napatingin si AZ sa asawa. Punong-puno ng luha at galit ang kanyang mga mata. Ako pang gumagawa ng gulo, Erwin. Nakakaya ka. Dagdag pa ni Erwin. Dahilan para mapatawa si AZ. Ngunit iyon ay halong sakit at pagkadismaya. Nakakahiya. Ako ang nakakahiya. Hindi na mo ang kabit mo sa mismong bahay natin. Itong bahay na sabay nating binuo. At sa harap pa mismo na anak nating dalawa. Tapos ako pang sasabihan mong nakakahiya. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Wala ka bang respeto sa amin? Hindi mo ba naisip ang nararamdaman naming mag-ina? Hindi agad nakasagot si Erwin. Samantalang tahimik lamang na nakatayo si Alex sa gilid habang hawak-hawak ang ulo. Papa, mahinang sambit ni Sophie habang umiiyak. Kaya napatingin si Erwin dito. Ito po ba ang dahilan? Kung bakit lagi kang late umuwi? Siya bang dahilan kung bakit sinira mo ang pamilya natin? Sagutin mo ako pa. Ngunit nanatili pa rin nakayuko si Erwin at hindi pa rin to nagsalita. Kaya lalong nadismaya si Sophie. Hindi na kita makilala pa. Ikaw nagturo sa akin na maging tapat. Ikaw nagsabing mahalaga ang pamilya. Pero bakit ikaw mismong sumira ng lahat ng yon? Ano pa bang kulang sa amin, Erwin? Minahal ka namin ng anak mo. Inalagaan kita. Iginagalang kita. Pero bakit mo kami nagawang sakta ng ganito? Umiiyak namang tanong ni AZ. Kaya huminga ng malalim si Erwin. Pasensya na. Huwag mong sabihin ng salitang pasensya, Erwin. Dahil hindi na nito mababagong ginawa mo sa amin ng anak mo. Erwin, umalis na nga lang tayo. May karapatan ka bang magsalita? Ayoko lang ng gulo. Kung ayaw mo ng gulo, hindi ka sana pumayag na pumasok sa buhay ng taong may pamilya na. Natahimik si Alex. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Erwin ang kamay ni Alex at kitang-kita yun ni AZ. Pakiramdam niya ay muli na namang nadurog ang kaning puso. Ang kamay na dati sa kanina kahawak, ngayon ay si ibang babae na. Papa, hindi ko akalaing makikita kong araw na to. Umiiyak namang sambit ni Sophie. Akala ni AZ ay yun ang pinakamasakit na mararanasan niya. Ngunit mali siya. May mas mabigat pa palang dagok na naghihintay. Matapos humupang sigawan sa loob ng bahay, huminga ng malalim si Erwin bago nagsalita. May sasabihin pa ako. At ano po bang ipapalusot mo, Erwin? Dito muna titira si Alex. Diretsong sabi ni Erwin. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni AZ. Ano? Narinig mo naman ako, AZ. Hindi mo pwedeng gawin yan. Napagdesisyonan ko na. Bahay natin to. Itong bahay na sabay nating pinaghirapan. Itong bahay na kinalakhan ng anak natin. Tapos papatirahin mo rito ang kabit mo? Pa, hindi mo na ba talaga naiisip ang nararamdaman ni Mama? Tanong ni Sophie, pero wala pa ring sagot si Erwin. Napahawak na lamang si AZ sa kaning dibdib. Pakaramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng lakas. Hindi na lamang siya pinagtaksilan, hindi na lamang siya pinalitan. Ngayon, gusto pa siyang makasama sa iisang bahay ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Hindi niya na iyon kayang tanggapin. Tahimik siyang tumalikod at agad naman siyang sinundan ni Sophie. Pagpasok nila ng silid ay tuloy nang bumuhos ang mga luha ni AZ, kaya mahigpit siyang niyakap ng kanyang anak. Ma, hindi ko na kaya, anak. Alam ko, Ma. Alam ko. Hindi ko kaya makita sila araw-araw dito sa bahay. Kung hindi mo kaya, Ma, mas hindi ko kaya. Tahimik silang nagyakapan hanggang sa makatulog sa kakaiyak. Lumipas naman ng ilang araw, nanatili pa rin sa bahay si Alex. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa sala o sa kusina, mas lalo lamang nasasaktan si AZ. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang estranghera sa sariling tahanan. Hindi na rin halos nagsasalita si Sophie. Mas pinipili nitong manatili sa kaning silid. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman,
Napagdesisyon na ni Easy na humingi ng tulong sa taong alam niyang hindi siya pababayaan, si Lucy. Kinuha niyang kanyang cellphone at tinawagan ng matalik na kaibigan. "Hello, AZ?" Panimula ni Lucy at bakas pa sa boses nito ang saya. Ngunit tahimik lamang si AZ sa kabilang linya at narinig ni Lucy ang mahinang paghikbi nito. "AZ? Umiiyak ka ba? Anong nangyari?" "Pwede ba kitang puntahan, Lucy?" "Oo naman, huwag ka nang magtanong, pumunta ka na rito." Makalipas ang ilang oras, ay dumating sina AZ at Sophie sa bahay ni Lucy. Pagbukas pa lamang ng pinto, ay agad na silang sinalubong nito. Halika kayo. Nandito lang ako, AZ." Matapos silang makapasok, ay pinaghanda sila ni Lucy ng maiinom at tahimik muna silang tatlo. Pagkaraan ng ilang minuto, ay nagsimulang magsalita si AZ. "Lucy." "AZ, magsalita ka lang, makikinig ako." Isa-isang ikinuwento ni AZ ang lahat. Kung paano ipinakilala ni Erwin sa Alex, kung paano inamin ni Alex na siya ang kabit, kung paano sila pinahiya sa mismong kaarawan ni Erwin, at higit sa lahat, kung paano sinabi ni Erwin na doon na nga titira si Alex sa bahay nilang mag-anak. Habang nakikinig si Lucy, ay unti-unting nagbabagong ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa pag-aalala, ay naging matinding galit ito. Hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun. Hindi ko rin inaasahan yun, Lucy. Pero mas kinagagalit ko, AZ, ay ang kapal ng mukha ng babaeng yun. Tita, alam niyang may asawa si Erwin. Alam niyang may anak. Pero nagawa pa rin niyang pumasok sa pamilya niyo at si Erwin. At yung Erwin naman, hindi ko na siya kilala. Hindi siya ang lalaki na kilala ko noon, AZ. Tahimik na napaiyak muli si AZ. Maya-maya naglakas loob siyang magsalita. "Lucy, alam kong nakakahiya pero pwede ba kaming makituloy muna rito? Ayoko munang bumalik muna doon. Hindi ko kayang makasama sa iisang bubong ang asawa ko at ang kabit niya. Hindi ko na talaga kaya." "Ano ka ba? Bahay mo rin to. Kaya wala nang tanong-tanong. Hanggat gusto ninyo, dito kayo tumira." "Salamat." "Hindi mo kailangang magpasalamat. Magkaibigan tayo. Nung kailangan kita, nandyan ka. Ngayon naman, ako ang nandito para sa'yo." "Salamat po, Tita Lucy." "Walang anuman, anak." Sa gabing yun, kahit mabigat pa rin ang kanilang mga puso, nakahanap sina AZ at Sophie ng isang ligtas na tahanan. Isang tahanang walang sigawan at walang panloloko. At higit sa lahat, may isang kaibigang handang tumulong at samahan sila sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Ngunit hindi alam ni na AZ, Sophie at Lucy na ang ginawa ni Erwin ay simula pa lamang ng mas malalaking pagsubok na kanilang haharapin. Lumipas ang ilang araw na nananatili sina AZ at Sophie sa bahay ni Lucy. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan, unti-unti ring gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit kahit pilit niyang ipinapakitang matatag siya, hindi pa rin nawawalang sakit na iniwan ni Erwin. "Anong iniisip mo?" Panimula ni Lucy at halatang nag-aalala sa kaibigan. "Hindi ko matanggap ang ginawa nila. Normal lang ang nararamdaman mo. Pero ayoko matapos lang sa ganito, Lucy. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko hahayaang maging masay sila. Sinira nila ang pamilya ko. Sinaktan nila ang anak ko. At ngayon, parang wala lamang sa kanilang lahat. Anong balak mong gawin? Hindi ko pa alam. Pero gusto kong malaman kung sino ba talagang babaeng yun. Kung ganon, tutulungan kita." "Talaga?" "Oo. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Hindi kita pababayaan, no?" "Salamat, Lucy." Mula noon, nagsimula silang maghanap ng impormasyon tungkol kay Alex. Hindi para gumawa ng kwento, kundi para malaman kung sino talaga ang babaeng pumasok sa buhay ni Erwin. Lumipas ang ilang araw, paminsan-minsan may mga taong nakakakilala kay Alex na nakakausap si Lucy. May ilan ding nagkwento tungkol sa nakaraan nito. Isang umaga, mabilis nang umuwi si Lucy ng bahay. Halata sa mukha nito ang pagkasabik na sabihin ng nalaman niya. "AZ!
Masayang tawag ni Lucy, kaya lumabas agad si AC mula sa kusina. Bakit? Bakit parang masaya ka yata? Naman, may nalaman ako. Ano yun? Naupo muna sila ng sala at huminga ng malalim bago nagsalita. May nakausap akong taong nakakakilala kay Alex noon. Ayon sa kanya, bago pa raw sila naging Miss Irwin, may naging relasyon si Alex sa isang babae. Paliwanag ni Lucy, dahilan para manlaki ang mamata ni AZ. Babae? Sigurado ka? Yun ang sabi ng nakausap ko. At sinabi rin niyang bukas si Alex tungkol sa pagiging bisexual niya. Kaya napaisip si AZ at hindi siya nagsalita. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang sinabi ni Lucy. AZ, huy! Ulit na tawag ni Lucy. Ibig sabihin, hindi ang pagiging bisexual niya ang problema. Ang problema ay alam niyang may pamilya si Irwin, pero pinasok pa rin ang relasyon ninyo. Tama ka. Tahimik silang dalawa. Maya-maya nagsimulang mag-isip si AZ. Parang bang may nabubong ideya sa kanyang isipan at napansin niyo ni Lucy. Mukhang may iniisip ka dyan na. Dahan-dahang tumingin si AZ sa kanyang kaibigan. Lucy, paano kung gamitin natin ang impormasyong to? Anong ibig mong sabihin gamitin natin? Hindi ko pa sasabihin ang buong plano, pero gusto kong maramdaman ni Irwin ang sakit na pinadaman sa akin. Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas. Gusto ko lang malaman nila kung anong pakiramdam ng mawalan ng tiwala. Kung ano man ang gawin mo, pag-isipan mo mabuti, AZ. Ani Lucy sabay hawak sa balikat ni AZ. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, napatingin siya sa larawan nila Sophie na nakapatong sa mesa at mahigpit niyang hinawakan ng frame. Hindi ko to ginagawa dahil gusto kong maghiganti lang. Ginagawa ko to na sinira nila ang pamilyang pinaghirapan naming buuin. Tahimik na lamang na tumango si Lucy. Hindi man niya alam ang buong plano ng kaibigan. Nakita niya sa mga mata ni AZ na hindi na ito ang dating babaeng puro luha lamang. Unti-unti nang napapalitan ng matinding determinasyon ng sakit na kanyang nararamdaman. At sa araw na yon, nagsimulang mabuo sa isip ni AZ ang isang plano. Isang planong inaasahan niyang magpapakita kina Irwin at Alex ng bigat ng mga naging desisyon nila. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin nawawalang sakit at galit sa kanyang puso. Ngunit napagtanto niyang wala siyang magagawa kung palagi lamang siyang magtatago sa bahay ni Lucy. Hindi niya hahayaang si Alex ang mamuhay ng komportable sa bahay na siya mismo ang tumulong na buuin. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal si Lucy, tahimik na lumapit si AZ sa kanya. Ang aga mo yatang nagising. May napag-isipan na ako, Lucy. Ano yun? Napatingin si Lucy sa kaibigan at huminga ng malalim si AZ bago nagsalita. Babalik kami ni Sophie sa bahay. Sigurado ka ba? Oo. Pero nandun pa rin sina Irwin at Alex, AZ. Alam ko. Hindi ba mas masasaktan ka lang? Kung palagi akong lalayo, parang akong sumusuko. Tahanan ko rin yun. Hindi ako ang dapat umalis. Kung may dapat mong umalis, si Alex yun at hindi ako. May iba ka pa bang dahilan, AZ? May plano ako. Anong plano mo? Hindi pa ngayon. Pero gusto kong maramdamin nilang sakit na pinadaman nila sa akin. Basta ha, mag-iingat ka. Pangako. Nakangiting sabi ni AZ. Maya-maya pa'y lumabas si Sophie mula sa kanyang silid. Ma, sigurado ka na ba? Oo, anak. Huwag kang mag-alala, ma. Kasama mo rin po ako. Salamat, anak. Ngumiti si AZ at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Kung kailangan niyo ako, isang tawag lang ha. Singit naman ni Lucy sabay kindat. Hindi namin makakalimutan ang lahat ng naitulong mo. Magkaibigan tayo at kahit hindi tayo magkapatid sa dugo, kapatid kita sa lahat ng pagsasama nating dalawa. Nakangiting sagot ni Lucy at niyakap si AZ. Makalipas ang ilang oras
ay bumalik sina AC at Sophie sa kanilang bahay. Huminto sila sa tapat ng gate at tahimik silang nakatingin sa bahay na minsang puno ng masayang alaala. Ngayon tila iba ng pakiramdam nito. Huminga ng malalim si AZ bago binuksan ng gate. Pagpasok nila sa loob, ay nadatnan ni Sir Erwin at Alex sa sala, kaya nagulat ang dalawa nang makita sila. AZ, Gulat na sambit ni Erwin. Bumalik kami. Matatag na sabi ni Sophie. Ngunit tahimik ang buong sala. Si Alex ay nanatiling nakaupo habang pinagmamastan sila, samantalang si Erwin ay dahan-dahang lumapit. akala ko hindi na kayo babalik. Bakit? Bahay ko rin naman to, Erwin . Wala kang karapatang paalisin kami. Hindi ko naman kayo pinalis Pero pinatira mo rito ang kabit mo. Kung gusto niyong bumalik, pwede naman kayong manatili rito. Tahimik lamang na tumango si AZ. Hindi na siya nakipagtalo at si Sophie naman ay dumiretso na lamang sa kaning silid. Pagpasok nila ng bahay, ay muli nilang nakita ang mga larawan ng kanilang pamilya na nakasabit pa rin sa dingding. Napatigil si AZ. Napatingin siya sa isang litrato nilang tatlo. May mga ngiti pa silang lahat noon. Ngunit ngayon, isa na lamang yung alaala. Maya-maya pa'y lumapit si Alex. Kung may kailangan kayo sabihin niyo lang. Masungit pa nitong sambit habang nakataas ang kilay, kaya napatingin si AZ sa kanya. No thanks. Kaya ko ang sarili ko. Makalipas ang ilang oras, ay nakapasok na nga sina AZ at Sophie sa kanilang dating silid at tahimik nilang isinara ang pinto. Agad namang lumapit si Sophie sa kaning ina. Ma, bakit anak? Handa ka na ba? Oo. Hindi natin sasabihin sa kanila? Hindi. Hindi nila dapat malaman. Mas magiging maayos ang lahat kung iisipin nilang tinanggap na natin ang sitwasyon para hindi sila maghinala. Sa labas ng silid, walang kamalay-malay sina Erwin at Alex sa pinag-uusapan ng mag-ina. Ang akali nila bumalik na lamang sina AZ at Sophie upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ngunit ang hindi nila alam, ang pagbabalik ng mag-ina sa bahay ay hindi tanda ng pagsuko. Isa lamang itong unang hakbang sa planong maingat ng binubuo ni AZ. Isang planong inaasahan ng magpapakita kina Erwin at Alex ng bigat ng kanilang mga naging desisyon. Makalipas ang ilang araw mula nang bumalik sina AZ at Sophie sa kanilang bahay, unti-unti rin naging tahimik ang kanilang samahan sa loob ng iisang bubong. Sa paningin na Alex at Erwin, tila tinanggap na lamang ni AZ ang nangyari. Hindi na siya nakikipagtalo at hindi na rin siya nagtataas ng boses. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may plano siyang maingat na binubuo. Isang umaga, maagang naghanda si Erwin para sa kanyang trabaho. Mauna na ako. Ingat! Hindi na nagsalita si Erwin at tuloy nang lumabas ng bahay. Pagkasara ng pinto, ay nagkatingan sina AZ at Sophie kaya bahagyang tumango si AZ. Alam na ng kanyang anak na yun ang simula ng kanilang plano. Si Sophie pumasok din sa paaralan kaya naiwan sa bahay sina Alex at AZ. Tahimik ang buong bahay. Si Alex ay nakaupo sa sala habang gumagamit ang kanyang cellphone. Makalipas ang ilang minuto, lumbas si AZ mula sa kusina na may dalang 2 tasa ng kape. Alex, bakit? Nagtimpla ako ng kape. Para sa akin? Oo. Hindi mo kailangang gawin yan. Wala namang masama, di ba? Dahan-dahang nilapag ni AZ ang tasa sa mesa. Ngunit hindi agad to ginalaw ni Alex at tahimik lamang tong nakatingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Akala ko galit ka sa akin. Napagod na akong magalit. Hindi alam ni Alex kung paniniwalaan ba niyang sinabi nito. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang kinuha ni Alex ang tasa. Salamat. Mula noon ay sinimulan niyang maging magalang at mabait kay Alex. Kapag nagluluto siya, isinasabay na rin niya ito at kapag may kailangan sa bahay, tinutulungan niya. Hindi na siya nakikipag-away kaya mas lalo tuloy nagtaka si Alex. Isang hapon, nadatnan ni Alex si AZ nagdidilig ng mga halaman sa hardin
kaya lumapit siya rito. Pwede ba kitang tanungin? Yes, ano yun? Bakit bigla kang nagbago? Ayoko nang mabuhay sa puro galit. Kung araw-araw tayong mag-aaway, tayong lahat ang mapapagod. Sabagay, may punto ka rin. Lumipas pang ilang araw, mas madalas nang nag-uusap ang dalawa. Napansin ni AZ na unti-unti nang bumababa ang pag-iingat ni Alex sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang plano. Hanggang isang umaga bago umalis si Erwin ay nagbirin to. Alex, baka gabihin na naman ako ha. Sige, ayos lang. AZ, bahala na muna kayo dito sa bahay. Walang problema, Erwin. Pagkaalis ni Erwin ay muli na namang naiwan ng dalawa. Habang naglilinis si AZ ay napansining nakatingin sa kanya si Alex. Ang sipag mo pala. Nakasanayan ko na. Hindi ka ba napapagod? Napapagod, pero kailangan pa rin gawin. Sa mga sumunod na araw ay mas naging bukas na ito kay AZ. Hindi na ito umiiwas kapag kinakausap siya. Paminsan-minsan ay sila pang magkasabay na umiinom ng kape o nag-uusap habang naghahanda ng pagkain. Mula sa kanyang silid, tahimik na pinagmasdan ni Sophie ang lahat. Alam niyang bahagi ng planong pinag-usapan nila ng kanyang ina. Mukhang nagsisimula na, Ma. Oo, pero kailangan pa rin nating maging maingat. Samantala, wala namang kamalay-malay si Erwin sa mga nangyari sa tuwing wala siya sa bahay. Ang akala niya ay unti-unti nang nagkakasundo sina AZ at Alex. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring bumababa ang pag-iingat ni Alex. At sa unang pagkakataon, nagsimula na nga itong magtiwala kay AZ. Isang umaga, maagang umalis si Erwin papunta ng trabaho. Nang makaalis si Erwin, ay nagkatinginan sina AZ at Sophie. Ma, handa ka na ba sa gagawin natin ngayon? Oo, dahil hindi ko na masikmurang kababuyan nila. Kaya kailangan nating gawin to. Ito na ang tamang oras, anak. Lumabas naman kaagad si Sophie at nagtungo sa bakuran habang naiwan sina AZ at Alex sa loob ng bahay. Habang nag-uusap ang dalawa sa sala, palihim na kinuhanan ni Sophie ng ilang litrato ang mga to mula sa labas ng bintana. Sa mga kuha, magkalapit sina AZ at Alex at tila magaan ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos noon, ipinadala niyang malarawan kay Erwin. Makalipas ang ilang minuto, natanggap ni Erwin ang malarawan sa kanyang cellphone kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Sa mga litrato, tila napakalapit ng dalawa kaya unti-unting napalitan ng galit ang kanyang mukha. Sa sobrang galit, agad siyang nagpaalam sa opisina at nagmadaling umuwi. Ma, nandito na si Papa. Saad ni Sophie, kaya huminga ng malalim si AZ. Manatili ka lang sa labas, ha? Tumango ni lamang si Sophie. At mabilis na pumasok si Erwin sa bahay at halos padabog yung isinarang pinto. AZ! Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag. Pagdating niya sa silid, ay bigla niyang binuksan ang pinto. Pagkabukas nito, ay nadatnan niya sina AZ at Alex na magkasama sa loob ng kwarto, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo rito? Sa wakas, dumating ka rin. Sugtin mo ako. Ano bang gusto mong marinig, Erwin? Anong relasyon yung dalawa ni Alex, ha? Kung sasabihin ko, anong gagawin mo? Kung sasabihin ko yung may nangyari sa aming dalawa, anong mararamdaman mo? Ano? Narinig mo naman ako, di ba? Ang baboy ninyo? Pareho kayong walang hiya? Sa bahay pa talaga natin, ha? Talaga? Yun ang nararamdaman mo? Ngayon alam mo na kung anong naramdaman ko nung dinala mo si Alex rito. Nung ipinakilala mo ang kabit mo sa harap namin ng anak natin. Nung sinabi mong dito pa siya titira. At nung winasak mo ang pamilyang binuo natin. Pero hindi niyo dapat ginawa to. Sa sandaling yun ay nagsalita si Alex. Kaya napatingin si Erwin. Erwin, may kailangan akong sabihin. May isang bagay akong hindi ko sinasabi sa iyo noon pa. Bago pa tayo nagkakilala, nagkaroon ako ng relasyon sa isang babae. At totoo rin na naa-attract ako sa babae at lalaki.
Totoo ring may nangyari sa aming dalawa ni Izzy. At nung una pa lang, iba nang naramdaman ko kay Izzy. Ano? Masakit bang maghinala? Winasa ka ba ng mga larawang nakita mo, ha? Ilang minuto mo lang naranasan ang pagdududa pero ako? Araw-araw kong naranasan yon. Hanggang sa umamin ka na may iba kang babae. Ngayon ko lang naunawaan ang bigat ng sakit na nidulot natin, Erwin. At isa pa, gusto ko na rin si Izzy. Natahimik ang buong silid at walang kahit isang nakapagsalita. Si Erwin ay nakatayo lamang, hawak pa rin ang kanyang cellphone habang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ni Izzy. Ngayon lamang lubos na unawaan ni Erwin kung gaano kasakit ang makaramdam ng pagtataksil at pagkawala ng tiwala. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahang umiti si Izzy. Bakit kang umingiti? Dahil natapos ko ng plano ko. Anong plano? Gulat na tanong ni Alex, kaya tumingin si Izzy sa kanilang dalawa. Akala niyo ba totoo ang lahat? Simula pa lang nang bumalik kaming dalaw ni Sophie sa bahay, may plano na ako. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong maramdaman mo ang sakit na pinadama mo sa akin. Kaya nagkunwari akong mabait kay Alex. Nagkunwari akong nakikipaglapit at ang mahalitrato. Plano naming mag-ina yun. Lumabas naman si Sophie mula sa may pintuan. Ako ang kumuha ng malitrato. Ikaw? Tulad ng paniloko mo sa amin pa. Gusto naming maramdaman mo rin ang sakit ng pagdududa at panlilin lang. Hindi kita niloko, Erwin. Gusto ko lang maramdaman mo ang pakiramdam ng mawala ng tiwala. Kaya pala, akala ko seryoso ka. Hindi. Wala akong nararamdaman para sa iyo, Alex. Ginawa ko lang lahat para maintindihan ni Erwin ang sakit na dinanas ko. At ngayon, Erwin, tapos na. Pwede pa nating ayusin? Nung umiyak ako, inayos mo ba? Nung nagsusumamo kong iligtas ang pamilya natin, nakinig ka ba? Ngayon mo lang gustong ayusin dahil ikaw nang nasasaktan. Sad ni Izzy, ngunit walang maisagot si Erwin, kaya unti-unting lumapit si Alex sa kanya. Erwin, mukhang hanggang dito na lamang tayo. Pasensya na, Izzy. Pasensya na rin, Erwin. Ngunit walang sumagot at tahimik lamang lumabas ng bahay si Alex, naiwan ng tatlo. At ikaw, tapos na rin tayo. Matagal na kitang pinatawad, huwag kang mag-alala. Bilang ama ng anak natin. Pero bilang asawa, hindi na. Tahimik na tumulo ang luha ni Erwin, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa pa. Ang kanyang mga desisyon ang sumira sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw, nanatili pa rin magkasama sina Izzy at Sophie. Sa tulong ni Lucy, nagsimula silang kumonsulta sa isang abogado upang malaman ang mga maaari nilang gawin ayon sa batas, kaugnay ng naging sitwasyon at sa pagtataksil na sumira sa kanilang pagsasama. Matapos pag-aralan ang kanilang mga opsyon, naghain si Izzy ng mga kaukulang reklamong legal na maaari niyang isampa batay sa umiiral na batas at sa mga ebidensyang kanyang hawak. Hindi ito ginawa dahil sa paghihiganti lamang. Ginawa niya ito upang ipaglaban ang kanyang dignidad at pananagutan ng mga taong nanakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantalang sina Erwin at Alex ay kinilangang harapin ang mga naging bunga ng kanilang mga desisyon at ang proseso ng batas. Tahimik na pinanood ni Izzy ang pagsisimula ng prosesong yun. Hindi na siya nagsaya. Hindi rin siya nagdiwang dahil alam niyang walang tunay na panalo sa isang pamilyang nasira. Ang tanging hangarin niya ngayon ay makamit ang hustisya at tuluyang makapagsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang anak na si Sophie. Wakas.